sir? Yung sigarilyo ka sana. Oo pala. Sir ba? Ayos ah, masarap ka magtimpla. Yung ano yan sir, yung bayad sir. Anong bayad? Sigarilyo sir, binili ko sir. Pamasahe ko yung binili ko yan sir eh. Sa sahod na lang, sa sahod na lang kita bigyan. Grabe naman yan sir, huwag po naman ano sir, kasi Kaya pamasahe ako ko yan sir. nagpapili sa'yo ng sigarilyo dahil wala nga akong pera eh. Sabi What's up guys? Welcome sa Riddles TV, 14 years more or less bilang security officer, security guard. Ang pag-uusapan natin guys ay mga abusado, mga mapang-api na mga OIC, mga security officer. Paano ang dapat natin gawin? Pero bago ang lahat guys, baka magulat kayo. Mahaba ang buhok ng taong nagsasalita sa harap ng camera at nakasando, naka-earrings. Dahil guys, ako ay isa ng retired na po ako. Isa na po ako retired, hindi na po active, kaya ay ganito ang pormahan natin. Ngayon guys, ako ay nagsishare ng mga karanasan ko, kaalaman ko, para magabayan ang mga baguhan, hindi mapahamak. Teka lang guys, may tugtog. Pasensya na kayo ha, kasi ang mga kapitbahay ko guys ay nagpapatugtog ng kanilang mga sound system na kukuha ng aking video at katakot-takot na editing, katakot-takot na mga knowledge ang binigay ko. After all, ay kakopyright lang ng YouTube, no? So, although hindi naman ako kumikita sa akin channel kasi ang nanonood sa akin ay 5 piraso, 3, 4, 10. Pero ganun pa man, sayang din, di ba? At least kahit paano, mamonetize man lang kasi pinaghirapan na binigyan natin ng effort ang ating video, no? So tuloy tayo guys. Ako ay nagbibigay ng kaalaman, gabay sa mga baguhang gwardiya na sana ay hindi mapunta sa, kumbaga, mako-culture shock sila kasi hindi nila alam yung takbuhan ng buhay ng security guard eh. Pumunta kayo sa channel ko guys, ayan. Pindutin nyo yung playlist. Pag napindut nyo yung playlist guys, ito, yan, lalabas na yan. Punta kayo Security Guard Matters, no? Nandyan. Ang dami nyo makukuha ang kaalaman dyan. Advanced learning, gabay para sa inyong pag-duty ng security guard. Ngayon, kung gusto nyo mag-imbestiga kung sino ako, kasi baka duda kayo, sino ba yan? Parang ganyan ha, hindi naman kanais-nais pakinggan yan. Imbestigahan nyo yung mga video ko dyan para magkaroon kayo ng idea na sino yung nagsasalita sa harap ng camera. Okay? So, pag-usapan natin yung mga abusado, mapang-api na mga security officer, no? Sa video nakita natin, alam kong yun ay scripted, no? Yun ay content lamang para mapanood. But still, kahit content yun, ay nangyayari yun sa totoong buhay, no? May mga officer talaga na mga kupalogs, abusado, kung ba, yung piling-pilingan na ba, nakaposisyon lang, kala mo kung sino na, no? So nangapi sila sa mga gwardiya na alam nilang medyo paingot-ingot lang sa kung ba, yung kararating lang, bata pa, lalo na kung magpapakita ka ng kahinaan mo, ay aabusuin ka. But still guys, gusto ko lang ipahatid sa inyong kaalaman, hindi po nawawala ang ganong ugali. Kahit saan ka magpunta, no, kahit saan kang larangan, marami mapang-api at abusadong mga higher position ng mga tao. Kasi sabi ko nga, ang mundo ay hindi pantay. Ang mundo ay malupit. Ang mundo ay, kumbaga, survival ang ating mood, ang ating kalagayan. Kaya kailangan marunong kang tumansa sa sitwasyon at marunong kang lumaro. So ito yung ituturo ko sa inyo sa video na to, kaya tapusin nyo para malaman nyo. So ngayon, may mga gwardiya guys na hindi alam. Ayos tayo. May mga gwardiya na hindi alam na yan pala ang takbo yan pala ang takbo ng tinatawag na buhay ng pagsisecurity guard. Kaya yung iba ay nakukulture shock. Narinig nyo ba na isang gwardiya na maril ng kanyang mga kasama?
Narinig mo guardiam na naksak ng kanya mga kasama? Yun. Kasi hindi niya alam na ang buhay kahit saang larangan ay hindi pantay, may mga abusado, mapang-api. No, hindi galangan tanggap mo 'yan. So ngayon, paano ba dapat gawin sir? Mapang-api nga. Okay. So, doon sa video, pinatimpla siya ng kape, no? Parang piling busta. Tapos, pinabili ng sigarilyo, isang kaha pa. Magkano isang kaha ngayon? 200. So, malaki-laki, no? So, yung pala, wala palang pera, no? So, nagreklamo yung kanyang kuha na, sir, pamasahin ko yun, sir, no? Bakit ganun, sir, ano? So, ano bang dapat gawin, no? Anong dapat gawin? Ang gagawin natin, guys, ay ang tinatawag na mag-strategiya ka para hindi ka makuha, no? Ganito na tayo, turo ko na sa inyo. Kung ikaw ay may backer sa agency o sa kumpanya ang pinagdudutihan nyo, pwede mo siyang palagan. No? Palagan mo siya. Pwede mo siyang isumbong, pwede mo siyang gawa ng report kasi abusado. Yun, papakinggan ka, no? Kung may mga backer ka, may kwan ka, at may opsyon ka sa buhay, no? May opsyon ka sa buhay. Kung mawalan ka ng duty, di bali. Hindi naman ako magugutom eh. Di ba ang panakot niya, tanggalin pa kita rito eh. Eh kung hindi ka naman takot matanggal dahil mayroon ka namang option, mayroon ka namang pupuntahan, why not? Sige, palagan mo. Kasi abusado naman talaga. Ngayon, kung hantong sa medyo barilan kayo, eh handa mo sarili mo na masira ang maunahan mo siya kasi ala naman magpauna ka. Kasi abusado nga eh. Yabang-yabangan nga may mga ganun, may tupak yung mga officer, no? Nakita niya, rinig niyo ba yung officer ng binaril niya yung mga kuan? Binaril niya yung mga nagtatambay lang doon sa tapat ng sa kuan yun, expressway. Na viral din yun. Sinita niya yung dalawang trabador na expressway na huwag kayo dito kasi marami na nawawala dito. Siyempre, pinalagan siya ng trabador na sinabihan siya ng ano namang problema nyo kung nawalan kayo dyan? Nandito lang naman kami sa labas, sa tapat, nagpapahinga. Wala naman kaming gimang masama. Ay, binuhin mo naman kumuha ng baril, pinagbabaril niya yung kuhan. Tinan mo kung anong utak na meron yun. No? So, kung gano'n ang officer mo, handa ka kung palagan mo siya. Kasi abusado nga naman. No? But, kung ikaw ay tulad ko, hindi ko na isasampul yung tao. Kung ikaw ay tulad ko, isang Bisaya, napunta sa Maynila, walang kilala, walang makainan, walang matuluyan, umaasa lang sa trabaho na minimum ang sahod. Eh, anong gagawin mo? Di ba? Natural na lalaro ka sa sitwasyon. Kasi wala kang opsyon eh. Walang kilala, walang backer, wala lahat, walang mapuntahan. Ang gagawin mo, strategic moves. Okay, ito na. Strategic moves. Unahin natin yung kape. Kung gusto mong lumakas dun sa OIC mo, para may makapitan ka, kahit abusado, eh pagbutihan mo yung pagtimpla ng kape. Utos-utusan ka, walang problema. Tanggapin mo yun. Eh, ganun talaga, wala kang maasahan eh. Siya lang aasahan mo pagkadating na, mabait to, ayos to si Redels, ayos to, mautusan to, maayos to. Timplahan mo ng maayos na kape kasi para kuwan ba, lumakas ka sa niya. Pero kung ayaw mo namang mautusan ka ng kape, timpla-timpla ng kape, kung ayaw mo namang mautusan na magtimpla ka ng kape kasi masakit sa iyong kalooban kasi isa kang kuwan na tao, yung tinatawag na may dating, may kuwan, ayaw mo, gawan mo yung strategy ganito. Pag inutusan ka ng pagtitimpla ng kape ng mga OIC mo, o di sundin mo muna. Pero kung ayaw mo utusan ka sa susunod, ang gagawin mo, paitan mo yung kape. Tabangan mo yung kape. Kumbaga, wag mong pagbutihin ang pagtimpla ng kape para hindi ka na utusan ulit. Wag yan, pangit magtimpla ng kape. O, di ba? No? Wag yan, wag mong utusan siya, pangit magtimpla ng kape yan. Ngayon, kung halang ang iyong kalooban, iyong kaisipan, iyong pagkatao, duraan mo, lagyan mo ng kulangot, lagyan mo ng buhangin, lagyan mo ng Sundrox, lagyan mo ng chlorine, lagyan mo na ng oxalic. Maliit lang para hindi malason agad. Madadahan-dahan lang yung kuwan. Pero hindi mo dapat gawin yan kasi masama yan.
Yan ay mga Gago! tinatawag na, na mga galawang kuwan lang. Pero kung ikaw may Diyos sa iyong kalooban, huwag mong gawin yun. Huwag mo lang sarapan yung pagtimpla mo para hindi ka nautusan ulit. No? Pero sumunod ka. Wala siyang masabi. Sumunod, abusado eh. Piling bus eh. Sumunod siya. Okay? So, ngayon, sa sigarilyo, no? Sigarilyo, pambili ng sigarilyo. No? So, binili mo sigarilyo. Bilan mo nga ako ng sigarilyo. Siyempre, ako na mo hingin, sir, asan yung pambili? Abunuhan mo muna kasi wala pa akong pera. Mamaya ako na ibayad sa'yo. Sir, wala rin akong pera, sir. Eh. No? Isa yun, strategic yun. Or kaya, bilan mo muna. Magpakagat ka. 100, ano lang ba naman yun? Bili ka sigarilyo. Sir, asan na po yung bayad, sir? 100 po yan. Wala pa akong pera eh, utang muna. O di walang problema, ilista mo lang sa tikler mo. Hindi nyo alam ang tikler. May video ako dyan. Hindi ko na kailangan isubo sa inyo, hanapin nyo. Tikler, no? Isulat mo sa tikler mo, may utang, 100, o ese. Bakit ito susulat sa tikler? Para pagka nagkaroon ng tinatawag na evaluation sa ugali niya, pwede mong i-recall na ito, nangutang sa akin. So, nangutang, hindi nagbayad. Pag nangutang ulit, sir, may utang ka pa nga 100, sir, hindi mo pa binayaran eh. Kuha mo muna ulit. Sir, wala na akong pera eh. Huwag na huwag kang pumalag na gusto mong barilin agad, suntukin agad. Hindi, lalaro ka sa sitwasyon. Sabi ko nga, tulad ko, isang Bisaya, walang makainan sa Maynila, walang kilala, dumating dito sa Maynila, walang kilala, wala man lang kabakir-bakir. Natural, lalaro ka sa sitwasyon. Hindi kayo basta palag na ng palag. Kung ginawa ko yun, saan nga pupunta? Kulungan. Di lalo ka wala makain. Sino ngayon ang mapupuntahan mo? Wala kang kilala sa Maynila. Kumari lang kung sa Maynila ka ha. Yun ang sinasabi ko, strategic mo lang. Kasi ganun talaga ang buhay. May mga tao talagang abusado. Ngayon, may mga tao naman, tulad ako, naging officer, di ba? Officer nga ako. So, officer ako sa kuwan. May mga pagkakataon din na hindi ko alam na feeling ng mga tao ko na abuso ko sila. Ikwento ko sa inyo ha. Sa isang detachment, meron kaming annex na detachment. Doon sa annex, ako yung head. So, doon sa detachment na hawak ko, dahil ako ang head, para ako yung commander, but may commander kami sa main. No? Parang commander ako sa annex, no? So, doon ay parkingan. Doon sa parkingan, may pera doon. So, ang ginagawa ko, nilalagay ko yung mga tao doon na may motor. Na may motor ba? Na malapit, papunta, kumbaga pareho kami ng area. Doon sa kuwan, pag uwi namin, sumasabay ako sa motor. Idadaan niya ako. Yung malapit na lang sa amin na pwede ko nang lakarin, parang doon daw iba. Tapos, siyempre, yung mga pamasahe ko, tinatabi ko, iniipon ko. Yung nakatipid ako doon sa pamasahe ko eh. So ngayon, ginawa ko yun, mga 6 months kong ginawa yun. 6 months. Nagulat na lang ako, iba-ibang tao yun iba-ibang kuwan yun. Yung sinusuki ko, kunwari may 5 akong hawak na tao, pinagpapalitan ko lang yun na doon sa parkingan. Ngayon, ang sukli naman doon sa pagsabay ko sa kanila, ay hindi ko sila sinisilipan doon sa ginagawa nilang mga kapirahan doon sa parkingan. Akala ko naman, ay automatic yun sa kanilang kaisipan na okay naman si Sir De La Peña. Parang bawi ko lang sa kanila ba na sumabay ako. Yung pala, napag-uusapan na pala ako ng kunwari yung 5 na hindi daw ako nagbibigay ng panggasolina, sumasabay naman ako kahit paminsan-minsan. Mabuti na lang, may isa akong officer na medyo katsukaran ko. Sir, binabanggit ka dun sa kay commander yung abusado ka raw. Na-realize ko, inisip ko, putak, iba na pala ang nasa isip nila. Nagkaisa sila sa kwento. So yung guys, abuso na sa kanila yun. No? Which is, hindi ko naman din alam na abuso na pala. Ang iniisip ko lang, ex-del. Para magpalitan ba? Pinabayaan ko kayong dumiskarte na magkapera kayo sa parkingan. Bilang kapalit naman, makikisabay ako sa inyo. Parang ganon. So sa kanila, abuso yun. Sa akin, feeling ko hindi abuso. Parang gantihan lang. So yan ang isipin nyo guys, no? Kailangan malawak ang kaisipan nyo, no? So dahil sa inis ko, ay, ganun ba?
Abuso daw, sabi nila, abusado daw ako. Sa inis ko guys, kumuha ako ng motor ko. Big bike pa kinuha ko. Di para akong si Top Gun ngayon. Nakasalamin, nakakuan, big bike kinuha ko. Pasok ko sa trabaho. No? Kasi talaga namang hindi ko muna ako kumuha ng motor dahil inisip ko nga, nakakatipid pa ako. Nakakuan. Ganun. So mula noon, ganun pala ang kuan, yung parkingan, hinigpitan ko. Di ba? Hinigpitan ko. Kaya yung sinasabi ko na kailangan strategic lang pag makipag-deal tayo sa OIC nating abusado. May kapalit yan. No? Tulad nun, pinatimpla ka ng kape, naglambing sa'yo ng sigarilyo, may kapalit yun. Sir, kailangan mo mag-diop sir may lakad ako Di ba? O sige, wala problema. Kasi bakit? Bumibigay ka ng pabor sa OIC mo kahit abusado sa piling mo. No? Ngayon, kung abusado siya, marunong manghingi siya palagi, imposible hindi siya marunong magbigay sa'yo ng kapalit din doon sa mga binigay mong pabor sa kanya. Ngayon, kung hindi siya marunong magbigay ng pabor, bahala ka ng dumiskarte sa strategy mo. Tulad yan, patimplahin ka ng kape, duraan mo. Kung pagtimplahin ka ng kape, huwag mong sarapan, tabangan mo, paitan mo, para hindi ka mautusan ulit. Ngayon, kung utusan ka ng sigarilyo, o mga ano man, pautangin mo muna. Ang tawag doon, pakagatin mo muna ng 100. Bawat diskarte niya sa'yo, sabihin mo, may utang ka pa sir wala akong pera hindi ka pa nagbabayad sir ganon. Kasi hindi siya marunong hindi siya marunong mag-ex-deal. Hindi siya marunong magbigay ng pabor pabalik sa'yo sa kabila ng ginawa sa'yo. But sa aking karanasan, pag ganun ang pakisama mo sa inyong OIC, imposibleng hindi siya makikisama din sa'yo, no? So kung hingi ka ng pabor, sir, mag-delete muna ako, sir. Ilang araw kasi may ganito. Imposibleng hindi ka bibigyan ng pabor. O kaya, sir, huwag mo ko ibigay i-assign sa parkingan, sir. Nawawala yung gandang lalaki ko, sir. Baka doon pwede sa aircon, sir. Ikaw talaga, maarte ka rin. Sige, sige. Total, malakas ka sa akin. Ganon yun. No? Hindi yung iniipon mo yung sama ng loob mo dahil abusado yung iyong opiser, naisipan mong abangan at saksakin sa labas. So, ano mangyayari sa'yo? 5 nga po. Ano mangyayari sa'yo? Di ba, makakulong ka, masisira buhay mo. O kaya, naisipan mong barilin kasi abusado. Kasi hindi ka gumawa ng strategic moves. Tuturo ko lang siya, bibigyan ko kayo ng idea ng strategic moves guys ha. Muhammad Ali, greatest boxer natin. Ang ginagawa niya, strategic move lang. No? Ang ginagawa niya, pag alam niya yung kalaban niya na medyo hindi matapang ba, medyo may, para bigyan niya ng nervyos, gugulatin niya yun. Doon pumapasok yung tinatawag na trust talk. Pag tayo naglaban, tanggal talaga yung liig mo. May taman, gaganon-ganon niya. Ngayon, kung ang kalaban naman niya ay sobrang tapang, sobrang lakas tapang, Muhammad Ali to strategic ang sinasabi ko. Ang gagawin niya, inisin niya yun. Sasabihin niya yun pag habang naglalaban sila, mukha kang unggoy. Nanay mo, kamukha mo, pareho kayong unggoy. Ginaganon niya. So ngayon, ang mangyayari dun sa kalaban niya, maiinis. So ang nasa isip ng kalaban niya, ininsulto mo nanay ko. Magkakaroon siya ng tinatawag na rushing na moves around the ring. Doon siya papasok yung strategic ni Muhammad Ali. Ganon din yung sa pagduduty ng security guard. Baka isipin nyo na lilipat ako ng duty kasi abusado yung officer ko rito. Hindi mo alam, mas abusado pala yung nandun. No? Lalaruin mo lang. Kahit naman sa mga seaman panoorin nyo yung mga seaman na nagbablog. Maraming kapitan na siraulo, kapitan na mapagmata, kapitan na mapagmataas, lalo na yung ibang lahi. Sasayawan mo lang yun, i-strategic move mo lang yun, matapos mo lang yung kontrata mo bilang seaman at umuwi sa pamilya may dalang pera. Ganon din sa gwardiya. Ngayon, kung hindi ka nanood ng video ko at ang ipinairal mo ay ang init ng ulo mo dahil sa piling mo na isahan ka ng officer mo, na abuso ka ng officer mo, pinagbabaril mo sila, anong mangyayari sa'yo? No? Lalo na guys, ako, ikwento ko lang sa inyo to nung problematic pa ako bilang tatay, ako kasi lang naghahanap buhay sa pamilya ko,
asawa ko nasa bahay lang, no? Nagninegosyo ng mga patinda-tinda, ganon. So kulang talaga yung panahon, kulang talaga ang kapirahan namin. Anak ko nag-aaral lahat. So yung ulo ko dahil guys, mainit palagi. Mainit palagi. Sa totoo lang, may pagkakataon talagang gusto kong mamaril ng commander. Dahil abusado rin sila. Sa piling ko lang yun, no? Inaabuso ako, sinasamantala ako, inaapi ako sa duty ko, gano'n ang feeling ko. Kahit sa bus, guys, kahit sa jeep, nakikipag-away ako, hindi lang alam ng asawa ko yung panahon na yun. Dahil sa init ng ulo ko, no? Kaya lang, minsan, kung naisipan ko na mamaril, barilin ko kaya ito gano'n, bumabawi sa kaisipan ko na, ay, hindi ko gagawin kasi gagawin ko na lang, magpapasensya na lang ako para makaraos ako sa duty ko at may raos ko yung pamilya ko. Kailangan maging maingat ka sa pag-iisip mo kasi lalo na kung problemato ka, lalo na may nag-aaway ka ng asawa mo o naghiwalay ka ng asawa mo, tapos magpapadala ka sa init ng ulo mo, gagamit ka ng dahas, ikaw lang din ang pupunta sa sa kapahamakan. Kaya kailangan gamitin mo yung utak mo at strategic moves mo, no? Kasi kung ako nagpadala ako ng kainit ng ulo ko nung panahon na nagjo-duty ako, naisipan kong mamaril nung panahon na yon. So hindi ko na maranasan yung ngayong buhay meron ako. Sa ngayon guys, sa totoo lang, takot na takot ako na masangkot sa gulo. Kasi ayaw kong madamay sa kanila eh. Okay naman yung buhay ko, nakakain ako. Although hindi ako mayaman, pero nakakain ako. Wala akong trabaho ngayon guys. Wala akong amo. Di ba? So, kung masasambot ako sa mga gulo, madadamay ang buhay ko dun sa kanila. No, kaya ako ngayon, takot na takot ako. Ang laki ng iwas ko. Tinatago ko yung evil side ko. Ano ba yung evil? Yung kademonyuhan ko, tinatago ko. Inilalagay ko sa likod ko. Kasi bakit? Maayos na yung kalagayan ko eh. Wala na akong amo. Okay na ako. Kung gusto kong bumili ng gusto ko, mabibili ko. Sabi ko nga, kahit hindi ako mayaman, pero ibig sabihin, okay na yung kalagayan ko sa ngayon. Kaya, kung pinairal ko yung intang ulo ko nung nag-duty ako dahil naaapi ako, abusado yung mga officer ko, hindi ko makakamit to. Yung ganito, no? Malibang lang kung may taong piliting ilabas yung pagkademonyo ko. Ayon. Demonyo sa demonyo tayo. Okay? So, yung guys, no? Kung may abusado at mapang-api kayong OIC ngayon sa duty nyo, isipin nyo, hindi nawawala yan. Baka naman isipin nyo, yung dati kong OIC, ang bait nun eh. Bakit ito abusado? Huwag mong hanapin na yun. Dati nga eh. Yan na nga yung bago eh. No? Kahit saan ka magpunta, kahit maging pulis ka, maging army ka, may officer na babait, mapagmahal, mapag-intindi sa kapwa, pero may mga officer pa rin na siraulo talaga, mapang-api, mapang-abuso na mga akuan. Ngayon, depende na lang sa iyo yan kung ikaw ay may kakayahang pumalag doon. Sabi ko nga, kung ikaw ay may kapit sa kumpanyang pinagdudutihan nyo, sa agency na meron kayo, kung may kapit ka, i-report mo, abusado to sir, oh. Kasi bakit madali kang pakinggan dahil meron kang taong lalapitan. Kung tulad nga, kung nga, na Bisaya, walang kilala sa Maynila, walang kapit, walang backer, sino makikinig sa'yo? Sino papakinggan ng agency? Yung officer. Kaya nga officer yan dahil siya ang katiwala namin. Hindi nawawala ang reklamo. Doon sa kumpanya, magsusumbong ka, sino makikinig sa'yo? Wala naman kayong kilala. Ang gagawin mo, lalaruin mo yung sitwasyon. Mag-strategic moves ka para malaro mo ang mapang-api mo, abusadong officer mo, OIC mo. No? Laruin mo yung sitwasyon. Okay? Para hindi ka mapahamak. Okay ba? No? So, I hope guys na maliwanag. Kung maliwanag, malike nyo. Kung malabo, dislike the video. Yung mga baguhan na hindi pa subscriber, subscribe nyo yung video, yung ating channel, damay nyo na notification bell natin. Kasi marami pa tayong content na i-share sa inyo na magbibigay ng kaliwanagan sa iyong kaisipan. Okay guys? So kita-kita tayo sa next video guys. Bye-bye! Bye-bye!